Hello, meron tayong bagong gadget dito. Ito ay mini belt sander. Yan. At ito munang specs ang napakita ko sa inyo. Nakalagay dito, more or less siya raw ay 1.4 kilograms yung weight. At ang power niya is 180 watts. At variable speed ito. So nagva-vary from 4,500 revolution per minute to 9,000. And yung power requirement niya is 24 volts at 4.5 amperes. So 7 speed siya, no, na mini belt sander. So nung nakuha ko to, in-order ko sa online shopping, halata mong old stock dahil puro alikabok siya, nilinis ko lang, no. So brand new naman siya, kaya lang alam mong matagal sa taguan ito eh. And it came in with aside from this tawag dito itong sandpaper na to, itong panglihan na to, it came in with additional 10 more na iba-iba yung grit. Merong 600, may 800, may 1000, may 120. So yan siya. And yun yung motor niya, no, na covered naman siya, which is good. Kasi pagka nagsasand ka, maalikabok, baka pumasok sa motor, pwedeng masira yung motor, pwede pang pagmula ng sunog. Ito covered siya. So safe siya. And may butas dito, singawan nung init ng motor. At the same time, yung spindle na yon, merong extra accessory kang pwedeng ikabit dyan eh. Na yung ano yun eh, parang nakalimutan ko yung tawag eh. Yun yung chuck yata yun, chuck ng drill chuck, para malagyan mo siya ng extra accessory. Halimbawa, gusto mo ng grinding stone, gusto mo ng polishing cloth, etc. etc. So dito sinasaksak yung power at yan yung ano niya, no, on off switch. And then rubberize yung ilalim niya. Itong pinaka footing niya para hindi dumulas. At ito ang kanyang power supply. So ayan, no. So okay, teka, hindi natin ma-focus na maganda. Ayan, yan. At ito yung kanyang speed controller nasa gilid. Ayun, no. Okay. Ngayon, meron din siyang kasama na ito, no. Kakabit dito yan eh, dito. Para kung ang i-grind mo, halimbawa, normally ginagamit ito sa ano, no, sa paghahasa ng tanim ng kutsilyo or gunting, kasi mai-angle mo yung ganyan eh. Ito yung pinaka-lock niya. Pero in the meantime, tinanggal ko muna. So, yung on ko para makita natin, no. So, ito siya, no. Yan yung slowest speed niya dito. Ayan. Pakita ko sa inyo, no. Ito. Wait, ha. Yan yung lowest speed niya. So, first speed, second, third, fourth, fifth, sixth, at ito yung pinakamabilis, yung 7. Yan. So, okay siya, no? Hindi naman siya maingay umandar. Tama lang, swabe lang. I-off ko lang, ha. So, ano to, no? Ayan, no? Meron siyang reverse, oh. So, ayan. Tapos reverse. Okay siya, no? And mukhang sturdy naman yung pagkakagawa dahil napansin ko na makapal yung metal na ginamit eh. Yan, no? Tapos mukhang heavy duty rin yung mga screws na ginamit nila. So, satisfied ako sa quality nito for the price. Kasi hindi naman ito mahal na produkto. At tingin ko magagampanan nito ng maayos yung function niya, no? Kung kaya siya ginawa. Ano pa bang masasabi ko dito? Yan, no? Maganda. Makikita nyo, no? So, yun lang, no? Very quick review lang nitong mini belt sander, which is very good kung meron kang mga maliliit na projects na nangangailangan mong isand at mahihirapan ka o mapapagod ka kung imamano-mano mo. So, kung gusto mong mas madali, mas mabilis, kailangan mo nitong mini belt sander. Ngayon, for my purpose, kaya ako ito binili. Mahilig kasi ako mag-eksperimento sa classical guitar.
And normally yung nut and saddle, yun kasi ang nilalaro ko. Napansin ko na matagal kasing mag-sand eh. So, matagal ko nang matagal ko nang gustong magkaroon nitong mini belt sander. At eto na, meron na. Kasi meron akong belt sander na malaki, kaya lang it's too big for my intended purpose. Mahirap kasing i-set up, mabigat, masyadong powerful. So, I really need this mini belt sander para dun sa intended na mga usage ko sa mga projects ko for guitars. So that's it, no? Siguro kung gusto niyo mag-purchase nito, hindi naman ito mahal, no? Ilalagay ko na lang yung link doon sa comment section. So thank you for watching.